Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mahirap, masakit at masalimuot ang naging buhay ni Laura. Sa murang edad naranasan niya ang pait ng buhay. Ngunit sa kabila nito naging katuwang niya ang kanyang ama sa lahat ng hirap na pinagdaanan niya upang maibangon siya at maipaglaban ang buhay niya. Akala ni Laura nakabangon na siya sa mga bangungot na kanyang pinagdaanan. Ngunit nagkamali siya. Naranasan muli niya ang hirap na mag-aral siya sa kabila ng katotohanan na nagmula siya sa mayaman na pamilya dahil bilyonaryo ang kanyang ama. At muli niyang naranasan sa kamay ng magkapatid na Lagdameo. Adam Lagdameo, nakakabatang kapatid ni Alonso Lagdameo, ang lalaking matagal na niyang itinatangi. Walang ginawa si Adam kundi ang pasakitan siya. Lagi naman siyang ipinagtatanggol ni Alonso. Kaya naman mas lalong naging malapit siya dito at lumalim ang pagtingin niya dito. Nang umalis si Adam ay nagkaroon ng pagkakataon si Alonso na ligawan siya hanggang sa sinagot niya ito at nagpakasal sila. Akala niya iyon na ang simula ng masaya niyang buhay. Ngunit nagbago ito sa gabi ng kanilang kasal. Nagsimula ang pananakit nito sa kanya at ang pagsiselos nito kay Adam nang dumating ito galing sa ibang bansa. Hanggang sa mahuli niya itong may babae. Halos hindi niya kayaning tanggapin ang katotohanan sa likod ng pagpapakasal nito sa kanya. Hindi pagmamahal, kundi paghihiganti para sa ina nitong namatay at nabaliw ng dahil umano sa kanyang ina. Akala niya iba ito kay Adam, ngunit mas masahol pa pala ito sa nakakabatang kapatid nito. Hanggang kailan makakayanan ni Laura ang lahat? Dadating pa ba ang panahon na lumigaya siya? At narito ang pagsisimula ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. How is she? Tanong niya sa doktor habang nakapamulsa at nakatayo sa harapan ng two-way mirror. Sa likod ng two-way mirror na iyon ay isang puting kwarto na mayroong hospital bed kung saan nakaupo at nakasandal sa headboard ang isang payat na dalagita. Hindi mo mapagkakamalang 14 na ito dahil payat ito at maliit kaysa sa tunay na edad. Mukha lang itong 12 anyos. Ilang araw na itong tulala sa kawalan. Hindi ito nagsasalita o nagre-react man lang kapag pinapalitan ito ng swero na tanging nagbibigay ng sustansya sa katawan nito. Maliban sa mga bitamina na itinuturok dito, parang dinudurog ang puso niya habang tinititigan ito. Gusto niyang yakapin ang anak na 8 taong nawalay sa kanya. Itinakas ng dati niyang asawa, ang noon ay 6 na taong gulang niyang anak. Ang huling kita niya dito ay nasa ika-6 na taong kaarawan nito. Dada, it's my birthday today. Wake up, wake up. Yun ang huling paglalambing nito sa kanya. Dahil pagkatapos noon ay itinakas na ito ng ina nito. Hindi niya masisisi si Clarice kung malaki ang galit nito sa kanya dahil hindi siya naging tapat dito. Marami siyang nakarelasyon kahit pa nakasal na sila. Kaya naman nang umalis ito noong wala pang 1 taon si Laura ay hindi niya ito pinigilan. Bagkus nag-asawa siyang muli. Pinaganang salapi para mapawalang bisa ang kasal nila at mapakasalan niya ang babaeng totoong minamahal niya, si Melody. Ngayon ay may 3 na silang anak. Tanggap din nito ang nakaraan niya, pati na ang 2 pa niyang anak sa labas. Hindi niya lang akalain na ang pagganti ni Clarice sa kanya ay sa pamamagitan ng pagkuha sa anak nila na noon ay 6 na taong gulang pa lamang at mauuwi iyon sa isang trahedya. Siguro kung mas napaaga lang ang pagkakatagpo dito ng mga binayaran niyang private investigator,
Hindi mangyayari ito sa anak niya. Hindi ito puro ng pasa sa katawan at para ring patay. Nawala na ng buhay ang mga mata nito. Parang sumuko na sa sarili niyang buhay. Kahit humihinga pa ito. Nawala na ng pag-asa ang maamo nitong mukha. Naikuyom niya ang mga kamay. Kung buhay pa ang gumawa nito sa anak niya, paniguradong paulit-ulit niya iyong papatayin gamit ang mga sariling kamay. He's still in shock and trauma. Nahihirapan kaming isailalim siya sa counseling dahil hindi naman siya nagre-respond. It's very understandable dahil sa mga pinagdaraanan niya. Naiiling niya, sabi ng doktor. Ilang ulit nang sinubukang kausapin ng psychiatrist ang anak niya pero hindi ito nagre-respond. Napapikit siya. Hindi niya kayang isiping muli ang mga pinagdaanan ng anak. Isa iyong bangungot sa kanya. Ano pa kaya para sa taong dumanas niyon? Lalo na sa edad nito na napakabata pa. I suggest, isailalim natin siya sa hypnotist. You better bring her outside the country. Mas maraming espesyalista sa mga ganyang kaso sa Amerika. Bumuntong hininga siya. Kahit anong posibilidad, maliit man o malaki, ay susubukan niyang kasihudang maubos ang yaman niya. Gumaling lang ang anak niya. Arrange everything. Mariing utos niya sa sekretarya niya na bagamat ay bagito pa, ay maaasahan na katulad ng namayapan nitong ama na siyang orihinal na sekretary niya. Yes, sir. Yumuko ito at magalang na nagpaalam sa kanya. Lumakad siya papunta sa pintuan na konektado sa kwadradong kinalalagyan ng anak. Nilapitan niya ito. Naupo siya sa tabi nito. Pero hindi siya nito tinapunan ng tingin o gumalaw man lang kahit kaunti man lang. Hi. Parang may bumikig sa lalamunan niya. Hinawakan niya ang kamay ng anak at dinala iyon sa pisngi niya. Dinaman niya ang init niyon para ipaalala sa kanya na buhay pa ang anak niya. Tumulo ang luha niya. Nasasaktan siya sa nakikitang pagdurusa ng kaawa-awa niyang anak. Hinalikan niya ang kamay nito at doon hinayaan ang sariling humagulhol. Dada? Huminto ang luha niya. Natigilan siya. Napatingala siya sa anak. Ganun na lamang ang gulat niya nang makitang nakatingin din ito sa kanya. Sa unang pagkakataon may umahong pag-asa sa kanyang dibdib. Kahit pa wala pa ring buhay ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Pinaglalaruan lang ba siya ng pandinig niya? Nasa kagustuhan niyang muling magsalita ang anak, ay na-imagine niya na tinatawag siya nito. Dada, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang bumuka ang bibig nito at muli siyang tawagin ito. Oh my God, baby. Oh my God. Mahigpit na niyakap niya ito. Dada? Dada? Ulit nito sa kanya. Yes, baby. Nandito si Dada. Hindi ka na mawawala pa kay Dada. Anong ginagawa mo rito? Tumaas ang kilay nito at mas lalong ngumisid ang nakakaloko sa kanya. Napatingin siya sa mga labi nito. Bahagya pa iyong namumula. Wala sa loob na napahawak siya sa sarili niyang labi. Kwarto ko ito. Hindi na ba ako pwedeng pumasok sa kwarto ko? Tumalim ang tingin niya dito. Ito ang nagsabi na dito ang kwarto ni Alonso. Tapos magmamaang-maangan pa ito. Sabi mo ito ang kwarto ni Alonso. Naningkit naman ang mga mata nito. Ang sabi ko, kaliwang pasilyo. Dulong kwarto, kaliwang side. You turn on the wrong side, babe. Nag-init ang mukha niya dahil sa endearment nito sa kanya. Pahiya naman siya. Hindi niya masyadong iniintindi ang sinasabi nito kanina. Tapos ito pa ngayon ang sinisisi niya. Pareho silang napalingon sa pintuan nang may kumatok doon. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang dinayab sa kama si Adam.
nang akmang tatayo ito. Mahigpit niyang niyakap ang braso nito, kaya napaupo itong muli. Ano bang problema mo? Baka si Alonso yan. Kinakabahan na aniya dito. Hindi niya kakayaning makita siya dito ni Alonso. Baka kung anong isipin ng asawa niya. So anong problema? Hindi ko ba pwedeng kausapin ang kapatid ko? Napakademanding mo naman. Mrs. ba kita? Inis na anito na pilit binabaklas ang kamay niya sa braso nito. Lalo niya namang hinigpitan ang yakap nito. Ano ba? Angil nito nang hindi niya ito binabatawan. Paano kung magsumbong si Adam sa ginawa niya dito? Parang gusto na niyang kainin ng lupa ngayon sa sobrang kahihiyan. Halos magmakaawa pa siya kanina dito para lang tugunin ang mga halik niya sa pag-aakalang si Alonso ang nakahiga sa kama. Paano namang hindi niya ito mapagkakamalan? Buong akala niya ay kwarto ito ni Alonso. Tapos madilim pa kanina at halos magkapareho naman ang belt ng katawan ang magkapatid. Napalabi naman siya. Please, hayaan mo lang akong makapagtago. Pakiusap niya dito. Baka kasi kung anong isipin ni Alonso pag nakita niya ako dito. Kung kinakailangan magmakaawa at maglumuhod siya dito, gagawin niya iyon. Matagal na tinitigan siya nito bago ito bumuntong hininga at mahinang tinapik ang kamay niyang nakayakap sa braso nito. Get off me. Naaalidbadbaran ako sa'yo. Anito sa mahinang boses. Pero bago pa man niya mabitawan si Adam, bumukas na ang pintuan. Nandoon ang gulat sa mga mata ni Alonso. Bumaba ang tingin nito sa kamay niyang nakayakap sa kamay naman ni Adam. Biglang dumilim ang mukha nito. Pakiramdam niya tinanggalan na siya ng kaluluwa. Para siyang isang magnanakaw na nahuli sa akto habang nagnanakaw siya. Alonso, nanginginig siya sa takot, lalo na nang makita ang galit sa mukha nito. Wala sa loob na humigpit ang kapit niya sa kamay naman ni Adam. Anong nangyayari dito? Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw na iyon ni Alonso. Ngayon niya lang ito nakitang ganoon kagalit. Tumahimik ka. I am talking to my wife. Putol nito sa tangkang pagpapaliwanag naman ni Adam. Napatiim ang bagang naman ni Adam at kumuyom ang kamay nito. Malalaki ang hakbang ni Alonso na lumapit sa kanila. Sa kamarahas siyang hinilas papalayo naman kay Adam. Buntik pa siyang matpasubsob kung hindi lang mabilis na nahawakan ni Adam ang isang kamay niya. Napamura naman ito ng malakas. Stop holding her. Mabilis na inagaw niya ang kamay kay Adam at humarang sa gitna ng mga ito nang akmang magpapang-abot na naman ang dalawa. Tama na! Sigaw niya sa kainiharang ang dalawang kamay sa dibdib ni Alonso para pigilan ito. Bumaling naman ito sa kanya. Saka siya kiniladkad palabas ng kwarto naman ni Adam at dinala sa kaharap na kwarto. Malakas na itinulak siya nito sa kama. Napasubsob siya doon. Hindi pa man siya nakakabangon ay agad na kinubabawa naman siya ni Alonso. You fucking slut! Sandali pala kitang iniwanan, lumalandi ka na. Napabiling siya ng malakas na sampalin siya nito. Agad na umagos ang masaganang luha sa mga mata niya. Ramdam niya ang hapdi ng pisnging sinampal nito. Pero hindi iyon ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang paratangan siya nito. Pero masisisi nga ba niya si Alonso? Dahil nahuli siya nito mismo sa kwarto ng kapatid nito. At hindi niya ito masisisi kung mag-isip man ito na masama sa kanya. Nangangati ka ba? Ito ba ang gusto mo? Marahas na tinanggal nito ang suot niyang bathrobe. Agad na naramdaman niya ang lamig ng aircon sa balat niya. Pero saglit lang iyon dahil agad na sinibasib naman ni Alonso ng halik ang dibdib niya. Marahas at walang kahit kaunting pag-iingat nitong nilalamas at kinakagat ang magkabila niyang dibdib. Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Kasalanan niya kung bakit nagkakaganito si Alonso. Wala siyang karapatang umangal.
Mariing kinagat niya ang pang-ibabang labi niya upang hindi kumawala ang malakas na sigaw nang bigla nitong kagatin ang dunggot niya. Tumigil siya sa pagpiglas at nanatiling lumuluha habang nakatulala sa kisame. Masakit ang katawan niya pero mas masakit ang puso niya. Hindi ganito ang ini-imagine niyang magaganap sa kanila ni Alonso. Malayo sa romantic at passionate na mga nababasa niya. This is a pure punishment and eager. Kung saan-saan napunta ang mga kamay ni Alonso, ginagalugad ang bawat sulok ng katawan niya. Alam niyang nagmamarka ang mga iyon dahil sa walang ingat na ginagawa nito. You want this, didn't you? Anito na puno ng galit ang mga mata nito. Talagang kapatid ko pa ha? Ganun ba talaga, Laura? Bakit? Balak mo ba kaming pagsabayin? Muli siya nitong sinampal. Nalasahan pa niya ang dugo na pumutok niyang labi. Umiling-iling siya para pabulaanan ang bintang nito sa kanya. Gusto niya magpaliwanag dito. Pero dahil sa sobrang sama ng loob, hindi niya magawang magsalita dito. Pinasil nito ang pisngi niya. Hindi lang yan ang matitikman mo kapag nilanding mo pa ang kapatid ko. Nangangalit ang bagang nito habang nagsasalita ito. Kitang-kita niya ang pagkasuklam nito sa kanya at hindi niya iyon kayang tagalan. Hindi niya kayang makita na nasusuklam ito sa kanya. Mas gusto niya pang pagbuhatan na lang siya nito ng kamay. Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya. Don't you dare leave this room. Dinuro siya nito sa kagalit na tinalikuran. Pabalibag din itong isinara ang pintuan nang lumabas ito ng silid. Dahan-dahan siyang bumangon. Nanginginig ang kamay na muling pinaghugpong ang bathrobe niya para matakpan ang kahubaran niya. Kumikirot ang ilang bahagi ng katawan niya. Sumubsob siya sa kamay niya at doon umiyak ng umiyak. Napaangat lang siya ng tingin nang muling bumukas ang pintuan. Nakita niya si Adam na puno ng pag-alalang nakatingin sa kanya. Tila ito natulos sa kinatatayuan habang nakatingin sa kanya. Laura. Masuyong tawag nito sa kanya. Labas! Sigaw niya dito. Natatakot siyang baka makita na naman sila ni Alonso at kung ano na naman ang isipin sa kanya nito. Tumayo siya at sinugod niya ito. Lumabas ka! Pinagtutulak niya ito palabas ng kwarto. Wala siyang pakialam kung nalilihis man ang bathrobe at lumilitaw ang puno ng dibdib niya na may mga bite mark. Pinigilan naman ni Adam ang dalawang kamay niya na tumutulak dito. Matiim na nakatingin ito sa mukha niya na nagpupumigla siya at muling pinagtutulak ito. Pabalibag na isinara niya ang pintuan sa kasumandal doon. Hindi siya lumabas ng kwarto ni Alonso gaya ng sabi nito. Hinahati rin lang siya ng mga katulong ng pagkain sa araw-araw. Tuluyan ang naging malamig ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Sinubukan niyang kausapin ito at magpaliwanag, pero mura at sampalang ang ibinigay nito sa kanya. Magkatabi sila sa pagtulog, pero kahit minsan, hindi siya nito hinawakan. Parang diring-diri ito sa kanya. Araw-araw niya iyong iniiyakan. Araw-araw niya ring iniisip kung paano maibabalik ang dating samahan nila ni Alonso. Ma'am, pukaw ni Milan, isa sa mga katulong dito sa mansyon. Anak ito ng kusinera ng mga Lagdameyo at kaedad niya lang din ito. May dala-dala itong isang malaking box. Nginitian naman niya ito. May kailangan ka ba? Dumating po ito. Galing po ito kay Sir Alonso. Isuot niyo daw po mamaya, ma'am. Anito sa katuluyang pumasok. Inilapag nito ang dala-dala sa ibabaw ng kama. May umahong tuwa sa puso niya. Agad niya iyong nilapitan at binuksan. Isang black evening dress na puno ng sequins ang nasa loob niyon. May katerno din iyong Balenciaga at 4 inches high heels. Ang ganda, ma'am. Puri naman ni Milan sa kanya. Nginitian niya ito. May date ba kayo ni Sir, ma'am? Natigilan naman siya.
Wala namang kasing sinasabi sa kanya si Alonso na magdi-date sila. Ano bang pagkakasabi ni Alonso? Ang sabi po na nag-deliver, suotin niyo daw po yan. Susunduin daw po kayo ni Sir Alonso mamayang 7:00 po. Tumango-tango naman siya rito. Ngayon pa lang ay na-excite na siya. Siguro may hinahandang sorpresa sa kanya si Alonso, kagaya ng lagi nitong ginagawa noong magkasintahan pa lang sila. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, nagbababad na siya sa bathtub. Isinuot niya ang ipinadala ni Alonso. Isa iyong V-neck spaghetti strap na may mahabang slit sa hita. Lalong lumitaw ang kaputian niya roon. Hinayaan niya lang na nakalugay ang buhok niya para matakpan ang naka-expose niyang likod. Masyado kasing malalim ang uka noon sa likod. Halos kita na ang buong likod niya. Buti na lang at wala na ang mga pasa niya roon. Saktong 6:30 PM bumaba na siya sa sala para doon intayin si Alonso. Hindi naman siya nilubayan ng papuri ni Milan nang makita siya nito. Halos pulang-pula na ang mukha niya, lalo nang makisali ang ina nito. Sa ilang araw niya dito sa mansyon, naging kasundo na niya ang ilang mga tauhan dito. Madalas na nakikipagkwentuhan siya sa kung sino man ang naghahatid ng pagkain sa kanya sa itaas. Saktong 7:00 nang dumating ang magsusundo sa kanya. Bahagya pa siyang nanghihinayang nang hindi si Alonso ang sumundo sa kanya, kundi ang company driver nito. Sa Palacio Verde sa Las Piñas siya hinatid ng driver. Pagpasok niya sa bulwagan, nagulat pa siya na makitang napakaraming reporter at mga taong kilala sa alta sosyedad. Bigla siyang nanliit lalo na nang hingan siya ng invitation sa isang front desk at wala siyang maipakita rito. Sinabi niya ang pangalan ni Alonso. Saglit na tinawagan nito si Alonso. Maya-maya lang ay dumating naman si Alonso. Napakagwapo nito sa suot nito. Lalong tumingkayad ang kulay asul nitong mga mata. Napapatingin ang mga kababaihan na nadadaanan nito. Mapamatanda man o bata pa. Nakaramdam siya ng pagka-proud. Napangiti siya ng papalapit na ito sa kanya, pero agad na nawala iyon nang agad siya nitong hinatak sa braso, papalayo sa receptionist at dinala sa isang sulok. "Where's your invitation?" Asik nito sa kanya. "Wala ka namang..." Nagmura na naman ito. "Tanga ka ba? Kasama yun sa box na pinadala ko sa'yo." Mahinang bulong nito pero nagigigil sa kanya. Parang may tumutusok sa puso niya dahil sa pagtrato nito sa kanya. Mabilis na nangilid ang luha niya, kaya naman ay napayuko siya. "Alam mo bang may kausap akong mga investor? At kailangan kong iwanan dahil lang sa wala kang invitation?" "I'm sorry." "Huwag kang umiyak. Fix yourself and we'll go inside." Anito sa kamarahas na binitawan ang braso niya. Dali-dali niya namang pinunasan ang mata niya para sa luhang kumakawala roon. Sumisinghot-singhot din siya para mapigilan ang pag-iyak niya. "Let's go." Hinawakan siya nito sa baywang at iginiya papasok. Gustong-gusto niyang sabihing uuwi na lang siya. Pero sa nakikita niyang pagkakunot ng noo naman ni Alonso, ay natatakot siya. Dinala siya nito doon sa isang grupo ng mga kalalakihan na puro may edad na. Nakilala niya ang isa sa mga pagkakaalam niya ay isang senador. Ipinakilala siya na Alonso sa mga ito. Pagkatapos noon ay para na lang siyang display sa gilid ng mga ito, habang ang mga ito ay masayang nag-uusap. Parang hindi siya nag-i-excess sa lugar na iyon. Niwala kahit isa ang nagtapo ng tingin sa kanya. Ngawit na rin siya at gusto na niyang maupo. Pero hindi siya makaalis sa tabi naman ni Alonso. Hindi naman kasi siya sanay magsuot ng matataas na sapatos. Pakiramdam niya ay nanginginig ang mga tuhod niya. Naglakas loob siyang kalabitin si Alonso. Nakakunot ang noo na bumaling ito sa kanya. "Mag-restroom lang ako." Nakayukong paalam niya rito. "Go." Anito pagkatapos ay bumalik na muli sa mga kausap nito. Nakahinga naman siya na maluwag nang pumayag ito.
Mabilis siyang umalis doon at hinanap ang restroom. Natagpuan niya naman iyon. Agad siyang pumasok doon at naupo sa takip ng bowl ng bakanting cubicle. Hinilot-hilot niya ang mga paa niya. Masakit na iyon. Hinubad niya ang sapatos. Dito muna siya. Tutal mukhang hindi naman siya kailangan sa loob. Nangalumbaba siya. Kung hindi lang magagalit si Alonso, tatakas na siya dito at uuwi na lamang. Bumuntong hininga na lang siya sa kamuling isinuot ang heels niya. Baka hanapin na naman siya ni Alonso. Nagulat pa siya nang makitang may tao sa harap ng sink. Paglapit niya sa salamin, nakita niyang nagulat din ang babae na makita siya nito. Nahinto sa pagre-retouch naman si Elise at nginisihan siya nito. Iniiwas niya ang tingin dito at nagpatuloy na lumapit sa lababo. Pinagmamasdan niya ito. Pareho silang suot ng damit. Umangat ang mata niya at kitang-kita niya na nakatingin din ito sa kanya. Tumigil ito sa ginagawa at lumapit sa kanya. Halos magkadikit na ang braso nila sa sobrang lapit nito. "We have the same dress." Anito na nakatingin sa refleksyon nila sa salamin, kaya napatingin din siya dito. "Don't you see the difference, ha, Laura?" Tanong naman ito sa kanya. Sino ang mas maganda? Tumagilid pa ito at parang modelo na ipinakita ang likuran sa kanya. Nanliit naman siya. Pareho ang damit na suot nila pero napakalaki ng pagkakaiba. Para itong reyna at corona na lang ang kulang. Samantalang siya, kung hindi dahil sa pink lipsticks niya at manipis na makeup, magmumukha siyang ibuburol dahil sa sobrang putla niya. Maganda rin ang hubog ng katawan ni Elise. Hindi katulad ng kanya. Bata pa lang siya ay payat na siya talaga. Nayakap niya ang sarili para itago ang mapanuyang mga tingin nito. Lumapit ito sa kanya at bumulong. "We are both in love with the same man." Anito na ikinatingin niya dito mula sa salamin. Tumingin din ito sa kanya mula sa salamin at nakakalokong tinawanan siya. "But you know what make us different?" Nagtaas siya ng baba at diretsyong tinitigan ito sa mga mata. "We're married." Tumalim naman ang mga mata nito pero saglit lang itong tumitig sa kanya. Natawa naman ito. "Yeah, you're married." Anito sa kalumayo sa kanya at humalukip-kip ito. "How's your honeymoon anyway? Masarap bang mag-honeymoon mag-isa?" Napakurap-kurap siya sa sinabi nito. Paano nito nalaman na mag-isa lang siya sa gabi ng honeymoon nila ni Alonso? Nabanggit ba dito ni Alonso? "You look shocked." Tinaasan siya nito ng kilay at tila aliw na aliw sa nagiging reaksyon niya. "Hindi ba sinabi ng asawa mo na magkasama kami buong magdamag sa iisang kwarto? On your first night as husband and wife?" Nanlamig ang buong katawan niya sa sinabi nito. "That's the best night of my life, Laura." Anito saka siya iniwanan nito. Napakapit siya sa sink dahil biglang nanlambot ang mga tuhod niya. Nanlalabo ang mga mata niya sa mga luha niya. Para siyang sinasaksak ni Elise sa sinabi nito. Ayaw niyang paniwalaan pero paano nito na lamang walang nangyari sa kanila ni Alonso ng honeymoon nila at ang panlalamig ni Alonso sa kanya. Nagdudugtong-dugtong ang lahat at ayaw iyon tanggapin ng utak niya.